Ayan yung isang puno, guys. Tapos, ito naman yung katabi niya. Tapos yung isa dito. Kung mapapansin ninyo, medyo malayo yung pagitan nila. Kasi nung tinanim yan, guys, sabihin na natin small size yung naitanim nating binhi dyan. Ang spacing po kasi niya kapag tinanim, mga nasa isang dangkal. Para kapag lumaki, meron siyang space. Kasi lumalaki ang luya ng ganyan. Ganyan kalaki. Kaya kailangan kapag tinanim po natin yan, at least nasa isang dangkal ang space. Para hindi sila magkakadikit. Yan. Pero depende pa rin naman po sa pamamaraan natin ng pagtatanim ng luya. So, ito po yung ating luya dito sa may area 1. So, kung susubaybay po kayo sa channel natin, papakita ko sa inyo pagka na-harvest na to. Hanggang sa ma-harvest na itong luya, guys. Kung ilang sako ba ang kalalabasan nito. Kasi ang binhil natin dito, guys, ay I think nasa 25 sacks. Yung sako ng Feed Pro, ganon, 25 sacks. Ayan siya. Pero ang estimate ko na dito na kalalabasan niya nang ma-harvest natin, mga nasa 100 sacks yan. Kasi mag-base po tayo sa kung gaano kalalaki yung laman ng ating luya. Ayan. So, nasa 100 plus ito. 100 plus sacks. So, abangan nyo po sa sa January. January po ang harvest nito. I-upload natin yan. I-update ko kayo kung ilang sako ang kalalabasan ng ating luya. Dito po sa area 1. So, pati rin po yung nasa area 2, i-update ko kayo doon kapag na-harvest na natin. Sa January pa. So, please follow para ma-update ko po kayo kung ilang sako po ang kalalabasan ng ating luya. Tanim na luya. Yan. Dito ako nakakakita nun ng mushroom. Pero parang wala ngayon. Ayun, wala nga. Nung tinanim ko ditong ano bang tawag dito? Mano na sa may luya. Namumulaklak pa lang siya. May bunga na siya pero maliliit. Ayun. Maliliit pa.
masukal na. So, yun lang guys. Thank you for watching.